Ilang araw na nilang hinahanap si Courtney. Pero walang kahit anong traces tungkol sa kanya. Sabi naman ng pamilya niya wala daw itong contact sa kanila, pero hindi naman kami naniniwala. Kaya si Art sobrang busy ngayon, dagdag pa yung issue sakin. Mabuti na lang naagapan agad nila kuya ang tungkol sakin. Bakit ba phone ni Art ang gamit mo? Nasaan ba yung phone mo? Bungad sakin ni Dove nang makapasok siya sa momento. Dito lang kasi ako pinapayagang pumunta nila kuya. On leave muna ako sa company, kaya dito muna ako tatambay. Dove ang ingay mo, kararating mo pa nga lang, ang bunganga mo abot hanggang kanto na. Di ba nga sabi ko sa'yo na wala, nung muntik akong alam muna, sito ko sa kanya. Paano naman kasi pati mga customer namin napapalingon na sa kanya. Kararating lang nila kanina at tinawagan ko siya gamit ang phone ni Arthur. Nung ibigay niya nga sakin yun, pinadalhan din pala siya ni Courtney ng picture ko. Galit na galit siya noon kay Courtney, hindi ko naman siya maawat kasi sobra na rin kasi yung ginagawa niya. Ipapakulong niya daw talaga ito pag nagkita sila. Matapos ang lahat yan lang ang sasabihin mo saking bruha ka. Kung hindi pa nagkwento sakin si Kuya Matt, may nangyari ng masama sa'yo hindi ko pa alam. Pasalamat ka at hindi kita makontak kundi nasa Europe pa lang ako ginisa nakita, kurot niya sakin pero ngumiti lang ako. Inaya ko na siya sa likod para hindi kami makaistorbo sa mga customer ng shop. Actually lahat sila kinukumusta ako pati ang 4 ko pang mga kaibigan. Halos sa social media ko lang sila nakausap, dahil yun lang naman ang contact ko sa ngayon. Bukod sa phone ni Arthur. Hello Dove and to my lovely wife, dinig kong bati mula sa likuran ni Dove. Siniko pa ako ni Dove nang lingunin namin si Arthur. Mayabang na naglalakad doon palapit sa amin ang geraang, habang di magkandaugaga sa dala niyang pagkain. Yang jowa mo minsan, di ko alam kung sweet pa eh. Parang ginagawa ka ng baboy sa dami kong magpakain sayo. Minsan sabihin mo sapat nang ikaw ang kinakain, hindi yung pati ikaw kakain. Halos sabunutin ko si Dove sa kabastusan ng bunganga niya. Pero tumakbo na ito palayo sa akin. Walang yaka talaga. Napakabastos niyang bunganga mo, sigaw ko dito pero tawa lang ito ng tawa. Pero nung tinawagan ko siya, grabe ang iniyak niya kasi wala daw siyang kaalam-alam sa akin. No woman deserves to be hungry, rinig kong sabat ni Arthur tukoy sa sinabi ni Dove. Oo nga pero hindi ibig sabihin gawin mong butchog. Healthy is enough. Hirap ko sa kanya. Pero ngumisi lang ito at isang halik lang sa labi ang natanggap ko. Minsan nagugulat pa rin akong ganito siya kumilos, kahit nasa harap ng ibang tao. Hindi ako sanay, kaya minsan hindi ko maiwasang hindi mahiya. Love. Sagot ko habang nakatitig pa rin sa ginagawa namin ni Dove. Nag-aayos kasi kami ng mga list ng bisita. Ngayon mas nabawasan. Closest friend only and very private ang mangyayari. Humilig siya sakin bago nagsalita. Namimiss ka na ng kama ko, nanlaki pa ang mata ko nang maramdaman ko ang labi niya sa tenga ko. Yung mga kamay niya nasa bewang ko at hinahaplos yun taas baba. Parang biglang uminit ang buong paligid, kahit ang lakas ng hangin ay walang nagawa sa nararamdaman kong kakaiba. Hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Pinatay ko ang temptasyong nararamdaman ko. Nakakahiya kay Dove kung mapapansin niya ang ginagawa ng katabi ko. Tumayo ako pumasok saglit sa shop para tingnan kung kailangan nila ng tulong. Masyadong touchy si Arthur, ayokong makita kami ni Dove ng ganoon. Kahit kaibigan ko siya nakakahiya pa rin. Angkat inyong dalawa, napalingon ako kay Dove na tumabi na pala sa akin. Inirapan ko siya, kasi ako na naman ang talo pag nang asar siya. Parang hindi din naman kayo ganyan ni Javier. Kayo nga ginagawa nyo yan wala pa akong jowa kumusta naman yun, tawa lang sa nang tawa bago nagpaalam na lalabas saglit. Maglalandian din daw sila ng jowa niya kasi naiinggit siya. Baliw talaga. Napaigtad ako ng dalawang mga braso ang pumulupot sa bewang ko. Habang inaamoy-amoy ang leeg ko. Hindi na ako magugulat dahil alam ko namang si Arthur lang yun. Kung noon nagiging clingy at touchy siya mas malala pa ngayon. Can you spare me a minute of your time? Napahigpit ang kapit ko sa braso niya, nang bumalong ito sa tenga ko. Habang pinaglalaroan nito ang earlobe ko. Hindi ko magawang sumagot dahil baka kumawala yung boses na pinipigilan ko. CEO ka ng isang kumpanya.
Pero nagagawa mong tumambay dito na parang wala kang trabaho. Nakakahiya sa mga tauhan mo, dapat ipakita mo namang abala ka din. Irap ko nang tigilan niya ang leeg ko. Pero gumagapang naman ang mga kamay niya papunta sa chest ko. Minsan tuloy napapaisip ako, kung dapat bang may nangyari sa amin. Kasi parang pag nagdidikit ang katawan namin, nagiging mahali na ang isip ko, at kusang nagre-react ang katawan ko sa konting lambing niya. Mabuti na lang din kahit papaano nakakapagpigil siya. Hindi niya na ako inantay magsalita, hinela niya na lang ako papasok sa opisina ko. Mabuti na lang at abala ang mga tao ko, at hindi nila nakikita ang kahalayan ng boss nila. Masyado naman kasing syovitang matandang ito, minsan nakakahiyang tanggihan. Pagkasara ng pinto ng opisina ko, sinunggaban niya agad ako ng halik. Kung makahalik to akala mo ilang buwan kaming hindi nagkita. Naisampi ko na lang ang mga braso ko sa balikat niya. Masyado na kasi akong nadadarang ng mga halik niya. Kasabay ng mga mapupusok niyang halik ang paglikot ng mga kamay niya. Naramdaman ko na lang ang kamay niyang dinadama ang balat ko. Hinaplos niya iyon ng paulit-ulit, napapadaing pa ako kapag kinagat-kagat niya ang ibabang labi ko. Herb, baka naman malunok muna ang pinsan ko niyan Roosevelt, na estatwa kaming dalawa sa narinig. Napatingin ako sa pinto, kung saan galing ang nagsalita. Agad kong inayos ang sarili ko, mabuti na lang natatakpan ako ni Arthur. Nakasimangot na nakatayo doon si Kuya Matt, at ang apat. Kuya baka naman kasi gutom kaya ganon, bamanat na naman si Javier, pinanlakihan ko pa siya ng mata. Pero parang wala naman siyang nakita. Gusto ko talagang hanapin ang mga Emilio at ipapatira ko itong Barney na tae. Umayos ako ng upo bago ngumiti kay Kuya. Napakamot naman ng ulo si Arthur. Gusto kong matawa sa itsura namin, para kaming batang nahuli sa kalokohan namin. Hindi mo naman kasi nilak yung pinto, siko ko sa kanya. Pero nginusohan niya lang ako. Ba't ba kayo nandito? Taas kilay kong tanong sa kanila. Pero isa-isa lang silang pumasok doon, at umupo sa visitors lounge ko. Hello Dahlia, na-miss ka namin, ngiting bati sakin ni Choi. Dahlia, it's nice to see you again. Balita namin ikakasal ka na, Serge. Dahlia baby, I miss you. How dare you say yes to that matanda? Dapat inantay mo ako, hahalik pa sana siya pero hinela na siya ni Storm palayo sakin. Kumusta? Nabalitaan ko yung nangyari sa'yo. Sorry masyado kasi kaming busy lately, yakap sakin ni Storm. Namiss ko din kayong lahat. Thank you for all the message. I really appreciate it, nakangiti kong sabi sa kanila. Nagpunta doon si Kuya Matt. Dahil may nalaman daw siya tungkol doon sa muntik gumalaw sakin. Suitor daw pala ni Courtney yon, na naniwalang sasagutin siya ni Courtney pag ginawa yon. Napailing na lang kami ni Arthur sa narinig. Kahit siya kasi hindi niya pa nakikita si Courtney. Mukhang nagtatago talaga ito ng husto, nang malaman ang tungkol sa palpak niyang plano. Mauna na ako, hinahanap na kasi ako ni Danis. May dinner kami kasama ang parents niya, paalam niya sakin. Nang makaalis si Kuya lumabas na kami doon sa likod, dahil baka naiinip na si Dove. Pero mukhang hindi naman pala dahil may naglilibang na dito. Mabilis pa sa 4:00 nakalapit doon si Javier, at niyayabangan ng puti na kausap ni Dove. Napatingin ako sa may kabilang kalsada. Feeling ko kasi merong nakatingin sa amin doon. Pero nang lingunin ko iyon wala namang tao, kundi mga sasakyan lang na dumadaan. Seloso din bulong ng katabi ko. Kaya napabalik ang tingin ko sa kanila. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya. Sinaman ko pa siya ng tingin. Agad akong tumayo at tumabi kay Storm, na nagulat din sa ginawa ko. Wow, may lipatang nangyayari dito ngayon lamang po. Painit ng painit ang mga nangyayari dito ngayon, dinig kong banat ni North. Pinipilit kong hindi ngumiti sa mga kalokohan niya. Si Storm naman ay napapailing na lang. Mukhang mali ka ng pwestong inuupuan my love. You should sit beside your husband. Invading of someone's property is prohibited, seryoso niyang saad. Napataas lalo ang kilay ko, langya siya ginawa niya akong gamit Hoy di mo ako gamit at pag-aari no. I may be your fiancé but I'm not your property. Hamph, banat ko dito. Pero tawa lang ng tawa yung katabi ko. Para daw kaming mga bata. Hindi daw siya nagseselos edi hindi.
Hindi mo naman pala gamit pre eh. Kung makabakod ka naman kasi, wala pang ang titulo, gatong pa ni Serge sabay appear kay North. Kaya lalo silang nagtawanan. Pati sila Javier at Dove ay lumapit na rin samin. Lumayas na kasi yung kausap niya kanina. At todo si mangot si Javier. Yeah, maybe you should at least provide a power of attorney to have any authority. Sometimes you need to invest to prove something, singit pa ni Storm. Mas lalo nagsalubong ang kilay ni Arthur. Alam kong hindi siya sanay sa kakultan ng mga ito. Kaya nakakatuwa na kahit papaano ay hindi niya pa rin pinapatulan. Invest. Isn't giving my similya is an investment. Kunot noon niyang sabi. Binato ko nga siya ng tissue holder, buti na lang nakailag ito. Walang yaka, sapakin kita dyan eh. Sayo na yang puti mo, kainis ka, na puno ng tawanan ang buong lamesa namin. Hinalikan niya lang ako bago nakipag-appear sa mga lalaki. Si Dove naman ay tawa ng tawa, hindi na daw mangot ang jowa ko marunong ng sumakay. Napuno ng ingay at tawanan. Ang buong araw ko, na-miss ko sila. Ang ganitong usapan, sobrang saya lang na nakakausap ko ulit sila ng ganito. Pero minsan hindi maiwasang iikot ang mata ko sa paligid. Pakiramdam ko kasi ay may mga matang nakatingin sa amin. Something wrong. Antag ni Arthur. Pero ngumiti lang ako at umiling. Masyado lang yata talaga akong napaparanoid. Maya-maya ay isa-isa na silang nagsisialisan. Unang nagpaalam ang magjowang Dove. Sunod naman ang 4 na boys. Ihahatid naman ako ni Arthur. Inaantay niya lang na magsara ang shop. Love, saan mo gustong mag-dinner? Nagugutom na ako, tanong niya. Kanina pa kasi siya nakatambay sa harap ko, habang nag-i-inventory ako. Sasagot na sana ako nang biglan namang tumunog ang phone niya. Nagpaalam lang siyang sasagutin iyon. Akala ko babalik din siya agad, pero mukhang matatagalan siya. Tumayo muna ako para pumasok sa opisina ko. Nakalimutan ko kasi yung isang record book ko. 2 na lang yung tao kong naiiwan paggabi, pero madalas pagpasara na abala na silang maglinis. Medyo tahimik na rin at nabawasan na ang ilaw. Pagkakuha ko ng record book ay lumabas din agad ako. Pero bago pa ako makabalik sa lamesa ko, ay may humaklit na sa braso ko. Love, nakakagulat ka naman, ikaw. Gulat kong tanong dito. Kinilabutan pa ako nang ngumisi siya sa akin. Naramdaman kong may itinusok siya sa tagiliran ko. Gusto kong manlaban, pero ayoko pang mawala. Sinampal ako habang nakangisi lang ito, bago ako hinela palayo doon. Pilit akong kumikawala sa hawak niya, pero masyado siyang malakas. Namiss mo ba ako, Dahlia? Nakapagpaalam ka na ba kay Art? Ngisi niya pero sobrang dilim ng anyo niya. Sinampal niya ako nang huminto kami sa madilim na parte ng parking area. Baliw ka, nababaliw ka na, naiiyak kong sigaw dito. Naramdaman ko na ang dugong tumutulo sa labi ko. Pero ayokong malingat sa kanya, dahil baka tapusin niya na lang ako. Hindi ako baliw. Ikaw ang baliw para pangarapin mo ang akin. Hinding-hindi magiging sayo si Art, akin lang siya hanggang sa huling hininga niya, tumatawang sigaw niya. Kinikilabutan ako sa kanya para siyang baliw tumawa sa harap ko. Umatras ako ng umatras palayo sa kanya, habang nagsasalita siya. Kailangan kong makalayo at makatakas. Patalikod na ako nang haklitan niya ang buhok ko, at sabunutan ako. Napaigik ako nang sampalin niya ulit ako. Sinuntok ko siya at itinulak. Tumakbo ako palayo sa kanya, habang nanghihingi ng tulong. Tulong, help, somebody help me. Kinakapos hininga kong sigaw. Hindi ko alam kung may makakarinig o makakita pa sa akin. Walang tao sa kalsadang tinatakbuhan ko. Walang tutulong sayo, mawawala ka ngayong gabi. Akin si Art. Mawala ka na, tumatawa niyang sigaw. Tumakbo ako ng tumakbo, kahit napapagod na ako at masakit na ang paa. Napakawalang hiya mo. Napakasama mo. Kahit kailan hindi ka mamahalin ni Arthur, umiiyak kong turan dito, nadapa ako. Pero agad din akong bumangon kahit masakit ang tuhod at siko ko. Kailangang hindi niya ako mabutan. Tumakbo ulit ako hanggat kaya ko. Yung itsura niya nakakatakot, habang naglalakad papalapit sa akin. Parang kahit anong takbo ko, hindi nagkakalayo ang agwat namin. Dasal ako ng dasal sa isip ko, na sana mahanap ako ni Arthur. Na sana may tumulong sa akin. Pero nang madapa ako at makalapit sa akin si Courtney.
Mabilis ang pangyayari at nakalapit na siya sakin. Napaigik ako. Nang makaramdam ako ng hapdi at kirot sa bandang tiyan ko. Nakangisi lang siyang nakatingin sa akin. Hindi ko ba alam kung ano pang sinasabi niya. Hindi ko na naririnig ang mga salitang binibitawan niya. Basta ang alam ko marami pa siyang sinasabi, habang tumatawang nakatingin sa akin. Unti-unting umiikot ang paligid ko. Kasabay noon ay unti-unti na ring nawala ang pag-asa kung maililigtas pa ako. Dahil ang utak kong team na nagdadasal para sa kaligtasan ko, ay humihina na. Parang unti-unti na rin itong napagod at kusang tumigil. Hindi ko alam kung ilang araw na akong tulog, at kung nasaan ako. Kahit petsa nga sa kalendaryo hindi ko nabilang. Pero nang magising ako, isa lang ang alam ko, nasa ospital ako at masakit ang buong katawan ko. Hindi ganoon kalala ang sakit pero meron. Tinanggal ko ang mask na nakalagay sa akin. At dahang-dahang bumangon kahit hirap ako. At kahit nanginginig ang buong katawan ko. I need to get up to know where I am. Inikot ko ang mata ko, tanging tahimik na silid lang ang nag-isnan ko. Nang akmang hihilahin ko ang mga nakatusok sa akin, ay bumukas ang pinto. Ang tagal pa noong pumasok parang bumagal ang oras. Pero nang tumuloy iyon ay isang nakangiting nurse lang ang nakita ko. Naku ma'am, gising na pala kayo. Huwag niyo pong tatanggalin yan. Magagalit po sa inyo si doktora, kailangan niyo po yan, sabi nito habang inaayos ang mga nakatusok sa akin. Where am I? Tanong ko ditong abala pa din sa pag-check sa akin. Nasa Florencio Medical Hospital po kayo ma'am. Tatawagan ko lang po si doktora, para ma-check kayo, ngiti nitong sagot. Aalis na sana siya nang muli akong magtanong, gaano nakatagal akong nandito? 1 week ma'am, ganoon nakatagal. Hindi ko alam kung anong nangyari. Why I slept for that long? As far as I can remember, Courtney hurt me. Akala ko nga hindi na ako mabubuhay pa. 1 week and no one is here for me. Nakakalungkot pala ang walang pamilya. Even him doesn't bother to look for me. Hindi ko na namalayang nakalabas na pala yung nurse ko. Nahiga na lang ulit ako patalikod sa pinto. Hindi ko alam kung namalikmata ako, pero nang magmulat ulit ako ng mata, ilang pares ng mata ang nabungaran ko. Gising ka na nga. Thank God you're awake now. I really miss you. Iyon lang ang binungad niya, pero bumunghalit na ako ng iyak. Niyakap niya lang ako, habang iyak ako ng iyak. Makakasama sa'yo ang umiyak. Magpahinga na kayo, bulong niya habang hinihimas niya ang likod ko. Hindi ko alam pero nung nakita ko siya, nag-iba ang pakiramdam ko. Basta naiiyak ako at di ko alam ang dahilan. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya, pero hindi ko na nagawang magtanong pa, dahil dumating na si Tita Esperanza. Sunod-sunod dumating ang mga kamag-anak ko. Parang ang fiesta. Nalaman daw kasi nilang gising na ako. I've been sleeping for 1 week na, at halos dito na rin daw tumira si Arthur kasama ko. Isa-isa akong nilapitan nila tita at mga pinsan ko para yakapin. Si tita umiyak pa nang yakapin ako. Namiss ko ang pamilyang ito. Naku, dapat marami pala tayong dalang food. Total double celebration naman tayo, sabi ni Tito Benny. Napatingin ako sa kanila, habang kumakain ng ice cream na dala nila. Napaka-attentive nga ni Arthur. Sige, mag-o-order na kami ng pagkain, sabat nung isang pinsan ko. Sabay na silang lumabas kasama si Kuya Zian. Talaga po ba? Bakit ano po bang meron tito? Para na nga tayong may fiesta hinalikan lang ako ni Arthur. Hinampas ko nga sa braso, hindi man lang nahiya. Ano ba, mahiya ka nga, pero ngumiti lang siya at yamakap sakin. Thank you love, thank you for making me happy. For making me realize how beautiful the world is, lalong kumunat ang noo ko sa pinagsasabi niya. May sakit ka ba o nababaliw ka na lang talaga? Dami mong hanash. Pakainin nyo na nga tong boyfriend ko, nalilipasan na talaga ng Gotham, asak ko pero nang haba lang ang nguso niya, at pinaghahalikan ako sa mukha. Tawa naman ng tawa ang buong pamilya sa amin. Magaling ka na nga. Ang dal-dal muna naman Dahlia, saad ni Kuya Matt. Ngumiti lang ako dito, ayoko din silang mag-alala. Maya-maya pumasok na rin ang mga doktor. Sila daw ang naga-assist sa akin doon. Mga 3 ata sila, nagtanong lang ng mga basic tungkol sa nararamdaman ko. Okay Mrs. Roosevelt, magpapalam na kami, just take some rest and eat healthy foods.
It's really best for the baby to prevent stress. Right, Daddy? Baling nito kay Arthur na nakangiti lang na tumatango. Napapailing pa ako ng ulo sa sinabi ng doktor. Tama ba yung narinig ko? Masyado nang marami ang gamot na nainom at naghahalusinate ako. Parang hindi naman ata para sakin yung sinasabi niya. Napabaling ako sa kanila na parang normal naman yung narinig nila, so baka naman mali ako ng dinig. Si Art naman ay seryosong nakikinig sa mga sinasabi, at banibili ng mga doktor. Wala akong maintindihan sa nangyayari. Nakabuntis ka? Kunot noo kung tanong kay Arthur. Nakangiti siyang tumatango. Parang walang makakapagpabura nung ngiting yon. Ako naman parang biglang nangasim ang sikmura sa sinabi niya. Nakabuntis siya pero nakangiti pa, loko talaga. We're pregnant, love. We're going to be a family. Naiiyak niyang saad bago ako niyakap. Napatulala naman ako sa pamilya kung nakangiting tumatango sa akin. Ang mga tita ko nag-iiyakan pa, habang inaalaw naman nila tito. Is that for real? Buntis ako. Ina naman, paano nangyari yun? Bigla pa akong napabangon sa kama, kaya agad silang napatayo para pigilan ako. Love, dahan-dahan naman. Kakasabi lang ng doktor bawal ka pang kumilos ng husto, sites sakin ito. Inayos niya lang ang unan sa likod ko, at pinasandal ako doon habang nakaupo. Sorry baby. Nabigla lang si mommy, andyan ka na pala, dahan-dahan ko ulit balik sa kama. Napapakamot naman si Arthur habang umiiyak doon sa tabi ko. Hoy, ba't umiiyak ka? Nagsisisi ka bang nabuntis mo ako? Langya ka, hampas ko sa kanya, pero hinalikan niya lang ako. Hindi lang ako makapaniwala. Wala pang kasal pero taling-tali ka na. Akin ka na talaga at pananatilihin ko yun habang buhay, umiiyak niyang pahayag habang hinihimas ang tiyan, at pinatakan yun ng isang halik. Buntis na nga ako. Magiging mommy na ako. Magiging pamilya na kami. Mom, narinig niyo ba? Magiging mommy na ako. Magiging lolo at lola na kayo ni daddy. I wish I can share this happiness to both of you. Pero alam kong masaya kayo ngayon. At sana maging masaya din kayo for me. I promise I will take care of this little creature inside me. I will treasure him, her like how you did to me. I love you both. Para kaming tanga ni Art na nag-iiyakan lang doon habang magkayakap. Tita, I'm going to be a mom, pahayag ko kila tita. Yes baby, and we're going to be a lola. Mas lalo akong naiyak nang yakapin nila ako. Now I really appreciate what life is. A second life with them. With the family and the new family I'm starting to build. Kasama ang batang nasa loob ng sinapupunan ko. Ilang araw pa akong tumagal doon sa ospital, bago ako pinayagang lumabas ng doktor. Dumalaw na rin doon ang 4 boys, at ang magjuwang Barney. Pero si Art ang walang sawang pabalik-balik para magbantay. Kahit kasama ko naman sila Tita Esperanza or Tita Empress, ay pinapauwi niya lang din. Mas komportable daw siyang alam niyang maayos ako. At tungkol naman kay Courtney, ayun wala nang nagawa pa ang pamilya niya nang dalhin ito sa mental institution. Hindi na rin ito nakakakilala nang makita ni Dove. Ayon sa kwento niya nang makita daw nila ako, ay wala na akong malay. Si Courtney umiiyak lang daw, habang tumatawa at sigaw ng sigaw. Sana maging maayos siya dahil nasasaktan din akong makita si Arthur, na iniisip ang kaibigan niya. Dove, ano ba yang mga dala mo? Ang dami-dami naman yan, bungad ko dito nang makita ko siya papasok ng bahay, na hindi magkanda-ugaga sa mga bitbit niyang prutas. Dito na ako dumiretso sa bahay ni Art. Ayaw pang ang pumayag nila kuya, kasi daw wala naman akong kasama dito except sa mga katulong. Pero mapilit si Arthur lalo na nga ngayong buntis na ako. Hanggang ngayon hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol kay Courtney. Wala ring nang ahas na magkwento tungkol sa nangyari. Mas dapat daw unahin ang kaligtasan ko kesa kung anumang bagay. Iniisip ko pa lang na nangyari sa akin yun, habang wala akong alam na buntis ako. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Dahil siya na lang ang kaisa-isang bagay na nagpapaalala kung gaano kaganda ang mundo. At kung gaano ako kaswerteng binigyan pa ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Sabi kasi sa nabasa kong blog, fruits is good for pregnant women. Kaya ayan, inutusan ko sila sa probinsya na ipagpitas ako ng mga prutas.
Napatingin ako sa ilang plastic na nilapag niya. Diyos ko, may mga guyam pang naglabasan doon. Hinugasan mo man lang ba yan? Para naman akong bibitayin sa dami niyang dala mo, ngumisi lang ito bago nilapag sa harap ko ang binalatan niyang mangga. Parang naglaway bigla yung bibig ko. May sinasabi ka? Wala besh, ang sarap naman nito. Tapos ang anghang ng bagoong naluto ni tita. Gosh love. Yes love, agad nalapit sa akin ni Arthur na nagsusuot pa ng t-shirt. Hindi siya pumasok ngayon. Busy siyang ayusin ang nursery room daw. Di rin excited, 2 buwan pa lang tang tiyan ko, pero gagawa na siya ng kwarto. Ipagbalat mo naman ako ng mangga. Kawawa naman kasi si Dove, kung siya pa itong uutusan ko. Tsaka gusto ko ng ice cream, ibili mo na din ako. Napatingin ako sa kanilang dalawa nang umiwi sila. Seryoso ka Dahlia? Mangga na may bagoong tapos ice cream. Yung totoo, baliw ba yung anak mo, Araya? Tumigil ka dyan. Baka itong sofa na ang ihampas ko sa'yo. Oo nga love. Hindi ba sasakit yung tiyan mo nun? Wait, tatawagan ko ang doktor, kung pwede yun sa'yo. Baka biglang sumakit yung tiyan mo, bigla pang lumabas dyan ang anak ko, natatarantang umalis ito. Kahapon ng umaga nagising akong parang hinahalukay ang sikmura ko. Kaya ending halos yakapin ko na ang inodoro kakasuka. Yung magaling na lalaki ayon hindi magkanda-ugaga kung sino ang tatawagan. Love na tawag, hindi niya na natuloy ang sasabihin niya. Dahil sa tagal niyang makipag-usap kung kani-kanino. Nagpadala na lang ako ng ice cream, kung sino-sino pa ang kukonsultahin niya. Sorry bro, she calls me. Tuwang-tuwa ako habang hirap na hirap magsalita si Storm, dahil hila ko ang dalawa niyang pisngi. Siya kasi ang naisipan kung tawagang bigla siyang nangumusta. Really love, lumayo ka nga dyan, baka pumangit pa ang anak natin, hila niya dito. Pero nainas lang ako sa ginawa niya. Ewan ko, pero lately I miss having Storm beside me. Si Arthur naman madalas nakakainis. Ang dami kasi laging sinasabi at tinatanong. Tigilan mo si Storm. Ikaw ang lumayo dyan. Ang gwapo-gwapo kaya ni Storm. Hala, nabaliw na yung jowa mo. Mas gusto na niya ngayon si Storm kesa sa'yo Art, dinig kong bulong nito kay Arthur. Hindi ko na sila pinansin, at pinagtuunan na lang ng pansin ang ice cream ko at mangga. Eyo, did you see that she's so gross? Dinig kong sabi ni Dove. Kaya nagdip ako ng mangga sa ice cream ko at sinubo sa kanya, pero nagtatakbo na ang luka. Natapos ang buong araw kung kinukulit ko si Dove at Storm. Maaga lang umalis si Storm kasi may lakad pa daw ito, at mukhang mina-murder na daw siya ni Arthur sa isip nito. Kaya napatawa na lang kami ni Dove. Kumain na kayo, nagluto ako. Tawagin nyo na lang ako pag may kailangan pa ako, tawag ni Arthur nang lumabas ito galing kusina. Gusto kong mapahagalpak ng tawa, dahil sa itsura nitong parang nalugi. Siniko ako ni Dove saka nakangusong tinuro ang asawa ko. Yes, he's my husband, di pa man official, but it still remains that I'm gonna marry him. And we're going to have a baby in a few months now. Love, yakap ko dito mula sa likod, naramdaman kong bigla siyang nanigas sa ginawa ko. He's really mad at me, parang lalong bumigat ang dibdib ko. Naabutan ko siyang nakatayo sa veranda, at nakatanaw sa labas. Sorry about that. It's just my hormones kaya gustong-gusto ko si Storm. Tapos naiinis ako sa'yo pag nakikita-kita. Huwag ka nang magalit, lambing ko dito. Hindi siya umimik kaya hindi ko na napigil ang umiyak doon, habang yakap siya. Pero nadinig ko lang siyang napabuntong hininga, bago kinalas ang kamay ko. Galit nga siya. I love you, nakayuko kong bulong dito. Hindi ko na mapigilan ang hikbing lumabas sa bibig ko. Akala ko umalis na siya. Pero naramdaman ko na lang ang mga braso niyang bumalot sa akin. At pinatakan ako ng isang halik sa ulo. I love you too. Sorry, nagselos lang ako kahit alam kong hindi dapat. Don't cry please love. I don't want to see you crying. He gave me a kiss on the lips, it's just a peck, but I can't help it. I'm longing for his lips ever since I woke up. Akala ko nga paglabas ko ng ospital may mangyayari na pero wala. He just keeps telling me that it's bad for the baby. I kiss him and he kissed me back. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, but I really wanted him. Ang simpleng halik ay naging malalim, hanggang sa naging mapusok na ito.
Ang mga labi niyang nagbibigay sa akin ng kakaibang nararamdaman. Init na nakakapagpabuhay sa bawat parte ng katawan ko. I don't know but every moves of his lips and his hand were like magic. It's making me alive and feel loved. I wish we can be like this forever. No more pain and no more struggles. Just love.